marami na naman po ang mga nabibiktima na nakakabili ng mga palpak na second-hand car. So, para sa kaalaman po ng lahat mga bossing, ako po as your Jeep Doctor is nag-a-assist din naman po tayo ng mga bumibili ng second-hand cars. Doon din po ako medyo nakilala. So, ngayong araw na to mga bossing, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga devices and mga tools na ginagamit ko or lagi kong dala-dala kapag nag-check ako ng second-hand cars. Karamihan sa mga lumalabas sa sasakyan na ngayon ng mga modelo is kagaya na nito mga boss. Naka-computer box na, marami ng sensors, marami ng modules, kaya kinakailangan na natin ng mga high-tech na devices. Unlike sa mga ganun mga boss, yung mga naka-carburetor pa, yung mga gasoline engine, sa mga diesel naman, yung mga naka-manual injection pump. So, hindi pa natin masyadong kakailanganin ng mga ganitong klase ng mga devices. Okay, so i-share ko sa inyo kung para saan tong mga boss, and para medyo kahit papano kung gusto nyo man mag-DIY or gusto nyo gayahin yung ginagawa ko na nagka-car buying assistance, alam nyo kung ano yung mga ginagamit kong mga tools. Ang tawag dito mga bossing is a full system scanner. Para siyang tablet na ginagamit ito para ma-diagnose yung ating sasakyan. Gumagana lang to mga bossing sa mga naka-computer box na yung may mga modules at sensors na. Pero kung carbureted type pa tsaka yung mga naka-manual injection, hindi nyo magagamit to kasi sinasaksak to sa OBD port, itong dongle na to. Ang mga OBD port ng sasakyan kadalasan nasa lower part ng ating manibela. Sasaksak lang natin yung ating dongle. Tapos pupunta na tayo sa diagnosis. Tapos hahanapin na natin kung anong brand ng ating sasakyan. This is Geely. So pupunta tayo ngayon sa Geely. Ito ang ginagawa ng scanners. Kung makikita ninyo, merong iba't ibang module na lumabas dyan. Kapag red ang lumabas, ang ibig sabihin nun, abnormal at meron siyang na-detect na sensors, modules na merong malfunction. Kapag green naman, ibig sabihin good nun at wala tong problema. Kapag gray naman, ang ibig sabihin nun, wala siyang ganong klase ng feature. So, hihintay nyo lang na matapos ang scanner, tapos babasahin nyo na lang kung ano yung mga error codes na ilalabas niya mamaya. Heto guys, at tapos na siyang mag-scan. Kung mapapansin niyo, napakarami niyang pula, di ba? So pag pinindot niyo yung report, dito makikita ninyo kung ano yung mga error codes na sinasabi niya. Kahapon kasi guys, tinanggal ko yung battery nitong aking Geely Okavango kasi nagpalit ako, nilipat ko muna siya isang sasakyan ko. So kapag tinatanggal ang battery mga bossing, usually mapapansin niyo, puro historical faults na lang siya. Okay, ang kailangan lang dyan gawin mga bossing, kini-clear DTC namin. Kaya nga kapag nag-check ako ng mga second hand cars na binibili mga bossing, dalawang beses po talaga ako nag-i-scan. Before test drive, mag-i-scan na ako niyan. Tapos after test drive, mag-i-scan pa ako ulit. So after test drive, lahat ng error codes na babalik, yun po talaga yung kanyang fault. Kasi kinlear na po natin. Pero kung makikita nyo, puro history fault lang yan. Ang ginagawa lang namin dyan, clear DTC lang po. Tapos mag-green na po lahat yan. Pero pag may problema talaga ang isang module o yung kanyang sensors, kahit makailang clear kayo dyan, babalik at babalik ulit yung error code na yun, pupula lang ulit. Kaya maganda, pag bibili kayo ng second hand car, meron kayong dalang scanner. Actually, ang scanner mga bossing is nakakatulong din para malaman natin kung tinamper ba ang odometer ng isang sasakyan. Yes mga bossing, marami na po kasi ngayon yung mga nandadaya. Yung iba, pag mataas na ang odo, pinapababa nila. Bakit? Kasi nga, marami sa atin hindi na bumibili ng mataas ang odo. O kaya naman, yung iba kasi, ayaw nila ng maliit lang ang kita. Kaya kapag pinababa nila yung odo, magmumukha itong sariwa. Kaya ngayon, mapapataas nila ang benta, di ba? So, sa tulong ng scanner, nahuhuli natin kung tampered na ba yung odo nito. Pero hindi lahat ng scanner ganon ha mga boss. May mga particular scanner lang na mamahalin, pero kayang mag-scan ng mga odometer. Dito naman tayo ngayon sa next useful device. Ang tawag dito mga bossing is battery tester. Pareho lang yan mga boss. Pinakita ko lang sa inyo kasi yung isa rito is mas mura, isa naman dito is mas mahal. Ito mga bossing, yung battery tester na to, mapapayo ko to sa mga kagaya ko na nag-offer na ng mga services kasi meron tong kasamang printer. So kapag ka battery test kayo, makikita nyo yung condition ng battery, tapos maipiprint nyo, so inyo ipipresenta nyo sa inyong mga clients. Ito naman, sa mga DIYers na lang, okay, o kaya mga car owners na gusto nyo, lagi nyo lang na monitor kung quality na ba yung battery ninyo o hindi. Para gamitin yan mga boss, ganito lang. Dalawa lang naman ang clamps nyan. Yung pula is ikinakabit natin sa positive terminal ng ating battery. At yung itim naman, isa negative terminal ng battery. Pagka-connecta natin yan mga bossing, magta-turn on na yung ating battery tester. Tapos dyan tayo syempre sa check. Tapos tinatanong niya kung 6 volts, 12 volts or 24 volts. Syempre ang mga sasakyan natin mga bossing is 12 volts. Wala pa ako sasakyan mga boss na na-experience na naka 6 volts, pero may mga 24 volts. Usually sila yung mga trucks mga bossing. Punta lang tayo sa 12 volts. Tapos pag tinatanong kung in vehicle,
In vehicle, ibig sabihin mga boss, nakakonekta siya. Basta nakakonekta yung ating mga battery terminals at cables, in vehicle ang tawag doon. Ngayon, basta nakadisconnect kahit yung negative lang, makonsider na yon as out of vehicle. Hindi na kailangan literal na nakatanggal yung battery doon sa sasakyan. So, in vehicle na tayo. Battery test ang sinusukat natin. Tapos, regular flooded ang tawag sa mga lead acid. Regular flooded naman talaga ang kadalasan din natin ginagamit sa mga sasakyan natin. Then, ang sinusukat natin mga boss is the CCA or tinatawag na cold cranking amps. Ngayon, tinatanong niya tayo ilan ang CCA. Adjustable kasi yan mga boss. Adjustable. Okay? May mga battery mga boss na nakalagay sa label nila kung ilang CCA sila. Kung makikita nyo rito nakalagay 500 amperes. So, yun yung i-input nyo rito. Ibig sabihin yan daw yung kanyang cold cranking amps nung brand nyo pa nito binili. Pindutin nyo lang yan. Okay, ito disregard nyo na yan. VIN number lang yan or yung chassis number. Okay. Tapos ang sabi dito, cold cranking amps pa daw nitong baterya ko is 576 amperes. Okay, so 500 yung kanyang standard pero 576. So yung ibig sabihin mga boss, in good condition pa yung aking battery. Ngayon kung gusto ko siyang i-print, pipindutin ko lang to. Ito nga yung ginagamit ko kapag nag-a-assist ako, siyempre para merong result akong ipapakita or ibibigay sa client ko. Ayan yung itsura niya. Ayan, yun nga lang, mas mahal kasi itong battery tester na to kumpara dito. Ito kasi, pipicturean nyo na lang or i-video or ipapakita nyo lang sa client ninyo kung ano yung resulta ng battery testing. Pero pareho lang naman po sila ng ipapakita. Ang kaibahan lang po talaga nito, mas magandang klase to, tapos mayroon pang print out. Tapos nagagamit din to mga bossing para sa charging test, tapos sa startup test, pwede rin po ito. Yung mga battery tester kasi mga bossing na pang test lang po ng battery. Dito naman tayo guys sa susunod na device. Ang tawag dito is paint tester. Ginagamit to para masukat yung paint ng isang sasakyan. Kung repainted na ba siya, kung meron na ba siyang masilya na makapal or kung original paint pa siya. Usually pag below 200 UM pa ang reading is nasa original paint pa yon. Pero kapag mas mataas na sa 200 UM ang reading, may masilya na siya. Kagaya niyan, 129 UM lang siya. Pero subukan natin siya sa isang repainted na parts. Ito, kung mapapansin niyo 231 UM ang kanyang reading. Mas mataas kumpara dun sa isang panel, di ba? So, ibig sabihin, itong part na to mga bossing is meron na siyang repainted parts, okay? Posible rin na meron na siyang manipis na masilya. Pero kapag nakita niyo dyan, 400, 500 pataas, or yung iba umabot pa sa 900 or 1,000, ibig sabihin nun, sobrang kapal na ng masilya sa part na to. Siyempre, hindi lang yan yung mga ginagamit natin para malaman na okay na ang kondisyon ng sasakyan. Kasi, kagaya ng scanner mga bossing, may mga parte sa sasakyan natin mga boss na hindi pa rin niya malalaman kung paliti na o sira na kasi wala namang sensor o wala namang module na nagko-control doon. Kagaya na lang halimbawa ng gulong. Kapag kalbo or paliti na ang gulong, kung may cracks man yan or expired na yung gulong nyo, hindi yun makikita ng scanner natin. Kailangan doon visual inspection. Sa mga under chassis parts natin, mga ball joints, mga tie rod end, mga bushings, kailangan doon mga bossing is visual inspection pa rin. Kaya kailangan yung isasama nyo pa rin na mekaniko is marunong pa rin tumingin ng under chassis ninyo. Pati yung mga signs sa ating makina mga bossing, hindi naman sasabihin sa iyo ng scanner mo na naghahalo na ang coolant at langis ng iyong makina mga boss. Chine-check natin yung itsura ng ating coolant, pati yung mismong takip niya. Kung meron bang siyang sign na naghahalo na siya ng coolant at langis. Dito makikita nyo purong coolant lang ang nakalagay at wala naman naghahalong 3-in-1 coffee na itsura, di ba? So ibig sabihin, hindi naghahalo yung coolant at langis. Pati yung mga nakikita ninyo na sobrang bulwak kapag nire-revolution, hindi po normal yon. Pati dito sa oil filler cap o sa salinan natin ng langis mga bossing, ini-inspect din po yan. Tinitignan din po natin kung meron ba siyang sign na naghahalo na yung coolant at langis niya. Inaamoy din namin yung langis na yan mga boss kung amoy ba yung gasolina or amoy diesel kasi kapag ganon, ibig sabihin yung gasolina pumapasok sa loob ng ating makina. Pwedeng may leak na yung ating mga injectors o kaya kung yung mga manual fuel pump pa na nakakabit sa makina yung fuel pump, nagli-leak na yung fuel pump na yun at pumapasok na sa loob ng makina. Masama po yun. Kaya mahalaga pa rin po mga bossing yung experience at syempre alam ng mekaniko kung ano yung mga kailangan niyang i-check. Itong mga devices na to mga boss, ginagamit lang namin to para mas mapadali rin ang checking namin.